Chapter 19, verse 11 to 12. And this is a short verse about Elijah's encounter with God that God speaks in a natural way. Nagsasalita po ang Diyos, nangungusap ang Diyos at nakikinig ang Diyos, nakikinig din dapat po tayo. And then he said, "Go out and stand on the mountain before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind tore into the mountains and broke the rocks in pieces before the Lord. But the Lord was not in the wind. And after the wind, there was an earthquake. But the Lord is not in the earthquake. And after the earthquake, there is fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, a small, still voice. A gentle whisper. Gentle. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na banal, tapat at napakabuti. We are on our second service. The tenacity, the excitement still there, Lord, although we are online. Maraming simbahan po sa Laguna ang naka-shutdown ngayon. And Lord, we appreciate your goodness. Thank you for the good connection. Salamat po sa internet capacity na amin pong nagagamit ngayon to broadcast nationwide and worldwide ang mabuting balita. Lord, I pray that every eyes be open, every ears be open, that they will be sensitive enough that the Lord is in our midst. The Lord is our guide. His presence surrounds us. That He is very present in the very atmosphere. Siya po'y nasa aming kalagitnaan. Siya ay nasa himpapawid at tumatalo sa bawat sambahayan at tahanan na ka-tune in sa palatuntunang ito. Lord, I pray that you'll reach them out. That you will change their heart. Those stony hearts will melt down, lumambot ang puso ng mga matigas ang puso at panghimasukan ng katotohanan ang bawat buhay ng bawat isa. Salamat po. I pray for discernment. I pray for wisdom. I pray for the move of the Holy Spirit. And we give you back all the honor and all the glory. In Jesus' name, amen. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Next week is Palm Sunday na. Holy Week na po ulit. Ang biliso ng mga panahon at pagkakataon. At we are seeing the best days of our lives. Pero nakikita ko pagpasok ng April, summer beach naman tayo. Ano? Hallelujah. Fellowship naman tayo. Makapag-swimming naman at maihanda ni Brother Alan yung swimming trunks niyang matagal nang nakasampay. Sasabayan siya ni Brother Aris. It feels good to be in the house of the Lord. Ano po, salamat sa biyaya ng ating Panginoon. So my message for today is entitled, the same message that I preached this morning, kaninang alas 9 ng umaga, is the power of deep listening. The power of deep listening. May add-on ko lang ang Diyos pag nag-usap ay nasa mahinang kalagayan, in a small, low tone. At para marinig mo ang mahinang tinig, kailangang malapit. Because you don't need, or you don't need to shout kapag ka ang katabi mo ay malapit sa iyo, o ang kasama mo ay malapit sa iyo. Pero kapag ka ang nakikinig sa iyo ay nandun sa kabilang poste, nandun sa kabilang room, you have to shout. And perhaps in this situation, Elijah was able to hear God because he is so close to God. Maririnig mo ang boses ng nanay mo pag ikaw ay malapit sa kanya at nandun ka sa tahanan. Your mother needed not to shout pag hindi ka nakatambay sa kalye at nandun sa tindahan ni Aling Nena. Pero pag nandun ka lang sa loob ng bahay, nandyan sa tabi ni inay, nag-online class, the normal voice. The other words for the still small voice is the New International Version translated as a gentle whisper. Gentle whisper. Alam niyo ba yung palabas na dog whisperer? Na kung saan yung mga maliligalig na aso at mababagsik na aso, kayang pakalmahin nung asong nagtuturo, nag-aalaga. He knows the technique. Kikilitiin lang niya doon sa tagiliran at yung
Yung galit na aso na kapag kinuha mo yung kanyang kainan, di ba nagagalit, sasakmalin ka. Pero a dog whisperer or a dog teacher, hindi lang basta palo, kasi minsan tayo, palo. Minsan, kausap ko si Johan. Sabi ko, okay, Johan, let us switch position. Halimbawa, ikaw naman ang magiging tatay at ako ang iyong maging anak. Ano ang gagawin mo bilang ako ang iyong anak? Alam ko na, Daddy. Kumuha siya ng tsinelas. If you will be my son, I'm gonna follow you. Sabi ko, ganyan ba ako sa'yo? Sabi ng mami niya, hindi naman ganyan ang daddy mo sa'yo. Alam niyo po, ang tamang pagdisiplina ay kailangan ng tamang pamantayan. Hindi lamang basta paluin, sigawan o taasan ng boses. There is a procedure, there is a process. Kaya yung sa dog whisperer, pati mismo yung amo, takot magpakain ng aso. Kasi yung aso, siya ang boss, imbis na yung kanyang amo. Pero yung nag-aalaga ng aso na nagsanay at nag-practice at nagpakahusay para mapahinuhod at mapaamo itong asong matapang na ito. May pinakita siyang style, hawak ang tali sa leeg, tapos kiniliti lamang sa may bandang singit, o malapit doon sa groin area, tinusok lang niya ng ganon. Tumahimik na kagad yung aso. What I'm saying is, there's always a proper way for teaching a lesson or to communicate. At para makapag-translate ka ng importanteng mensahe, you want to show your authority. Hindi laging mas pasigaw at medyo mabagsik, akala natin yun ang mas makapangyarihan. Kaya nga ho, ang sabi ho dito sa pagkakasalaysay, among one of the commentary, that the small still voice is still powerful than judgment. Akala natin kapag mas pinaparusahan, mas may natututunan. Pero sa puro totoo, when there is a conversation, chances are conversion. Pag may pag-uusap, may pagsasalaysay, mas mahaba o mas malaki ang tsansa na mas mabago ho ang tao. That's why there are counseling. There are treatment from the psychologist or rehabilitation sa mga drug addict because they need to be treated in a process. Hindi lamang kailangan ng kabagsikan, kundi pag-uusap, interaksyon, komunikasyon para mailabas ang saloobin at may makaintindi sa kanila. This is what happened to Elijah. Nobody understood him. He thought all the while, all the prophets left him. Iniwanan na siya at wala na siyang kakampi. Sad to say, many of us are looking for the strength in numbers. Mas malaking church, mas mapakiramdam natin na mas ligtas po tayo. Mas maraming programa, akala natin ito'y mas masaya. But some of the great preachers give this wonderful quotation that many are organizers, but few are agonizers. Organizers versus agonizers. Madali hong magpatupad, madali hong gumawa, mag-compose ng mga bagay, ng mga corporate ideas. The beautiful lights, the beautiful sounds, the smoke machines. Parang concert na rin ng simbahan. We try to attract them and to win them by the things and the ways of the world. Naging namang effective ito for such a time. Pero since lockdown, a lot of churches today are closed. Yung mga nakikita mong nadadaanan mo sa highway, sarado din ang simbahan nila ngayon. But little did they know, the percentage, the one attended to their church, are declining and losing hope because they are not rooted and grounded with the Word of God. Akala nila pagka sila ay umattend na sa ganoon, parehas na din, nadampian na rin. Nabubusog po ba kayo pagka kayo patikim-tikim? Hindi po, di ba?
Tinatawag niyo po bang kalinisan o kayo'y napaliguan pag kayo'y nagtatampisaw o natilamsikan? Hindi po. Kailangan para ikaw ay makapaligo, kailangan mong mabasa. At para ikaw ay mabusog, you have to sit down, dine in, and eat the full meal. Hindi ho pwede ang pika-pika. Hindi ho pwede ang pasundot-sundot. Kaya kapag ikaw ay natuto sa Diyos, you have to be constantly communicating and dedicating your lives, devoted and motivated. That the church is not a building. You are the church. You are the temple of God. Hallelujah. Ikaw ang simbahan. Ikaw ang templo ng Diyos. At higit sa lahat, ikaw ang representative ng langit sa katauhan mo. Your words should be seasoned with salt. Your life should be like a fire, always enthusiastic, naglalagablab, nag-aapoy, nagsusumigla, at laging nagpupuyos sa kagalakan na sambahin ang ating Panginoon. Your problems will not contain you. Your mountains will not stop you. Your giants will not kill you. Because as long as you have God, He will speak to you and He will guide you and lead you to the best days of your life. Kapag ka napapakinggan mo ang tinig ng Diyos at alam mo ang salita ng Diyos, God communicates in His promises. God communicates in His Word. God communicates in the delight of your will. If you're God communicates in your willing attention, as you focus, as you incline your ear, a gentle whisper and a soft, gentle voice, a lot of distraction. Pero ang sabi ho sa verse 12, and after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, a small, still voice. Nung si Elijah ay na-restore ang lakas at kalusugan, he was ready. Kanina binalikan ko ulit yung opening scripture. He put a coat in his face. At pumunta ho siya doon sa may cave. At ang sabi ng Diyos sa kanya, Elijah, why are you here? Because God wants a clear, clarified attention. Why are you singing? Pag tinanong ka ng Diyos, Hannah, Leonard, why are you here? Kapag ka nakapagpahinga na, humanda ka na sa assignment mo. Pag nakabawi ka na, at na-restore ka na, pinatawad ka na, kinanlong ka na, binigyan ka na ng second chances, get ready for your assignment. Sapagkat walang individual na walang nakatakda at tumpak na gawain na pwedeng ikaw lamang ang makagawa. Hello! We have different assignments. Bawal ho ang kopya-kopya. We could never be the same individual. We are created unique. Our thumb mark, our thumbprint is unique. The numbers of our hairs. May kalbo na ngayon, may buhok pa ngayon. Meron ng malapit, meron ng panort. Pero may buhok pa rin. We cannot be all the same. Pero yung ipinapagawa sa iyo ng Diyos, pag ginagawa mo ito, huwag mong ipagmalaki na ikaw lamang ang nakakagawa. Ikagalak mo na ikaw ay gumagawa at pinagagawa ng Diyos sa Kanyang kaharian at sa Kanyang ubasan. At lagi mong ikagalak at ikagiliw na sa iyong paglilingkod, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Na sa iyong paglilingkod at pagtitiwala sa Kanya, hindi ka ipahihiya ng ating Panginoon. That's why God said, why are you here? Pero nga nitong black, ano? Yan. Malinis naman siguro ito. Aris, nilalaban mo ba ito?
Nilagay niya yung cloak, mga kapatid, a coat. Why are you here? Anong sabi sa verse 13 and verse 14? Wala na ho kasing nagtitiwala sa inyo, mahal na Panginoon. Lahat ho sila nag-backslide na. None of them is remaining believing in you. But here I am ready. May cloak, no? May cloak si Elijah, dala niya yung mantle niya. And what the good thing is about verse 14, nakita ng Diyos na ready na siya because he was fully convinced by the whispering touch by God. Lockdown. Pero, ang pinost ni Aaron, 10 a.m. lang ang service. Sabi ko, copy-paste yun last year Hindi, 2 services tayo. Sapagkat, wala mang physical na makikinig sa atin ng 2 service. Ang Diyos ang magdadala ng tagapakinig sa loob ng 2 service na tayo naririto. Lockdown, pero hindi mababawasan ang gawain. Lockdown, pero hindi natin i-guard down. Lockdown, pero tayo magpapatuloy sa Panginoon. Lockdown, pero masigla pa rin tayo kahit 20 lang tayo. Lockdown, pero tayo masaya dahil ginagawa natin ito para sa Panginoon. Elijah put his cloak in his face. Basahin niyo yung Bible niyo. Why are you here? Elijah said, paraphrasing, Lord, I'm ready. I'm ready. When you have the mantle, grabe, kinikilabutan ako. When you have the mantle, and that is the anointing. Pag nasa iyo ang balot, pahid at lukob ng Diyos, hindi ka mapapagod. Kung ikaw na ay nanghina noon, babangon ka at babawi ka at lilipad ka na katulad ng isang agila. You are bold as a lion. You are mighty as an eagle. Nung binasa ko ulit kanina, nandun ako, grabe ang assignment niya. Ang sabi ng Diyos kay Elijah, okay, bati na tayo, ayos na Sige, when you go down to the road, go to the Damascus, look for Hazael, anoint him as the king of Aram or king of Syria. And after that, i-anoint mo si Jehu. Lahat ng makaliligtas at hindi mapapatay ni Hazael, Jehu will kill. Wait, if somebody will escape sa pamilya ni Jezebel, kay Jehu. Grabe ito mga kapatid, grabe. I-anoint mo pa itong isang lalaking ito, ang pangalan ay si Elisha. Because Elijah has the mantle, he was ready for his assignment. Kung wala sa akin tong mantle na ito, mas masarap magpahinga. Mas masarap mag-downgrade kaysa mag-upgrade. Mas masarap mag-slow down kaysa mag-fast track. But when you have the oil, kaya sabi yun ni Jeremiah, paano ka makikipagkarera sa mga kabayo? Eh kung sa lakaran lamang, sa pagdadrive lamang, napapagod ka na, at sa paglilinis ay napapagod ka na, papaano pa sa mga kabayo na iyong kakampyonin at iyong tatalunin? Sa pag-aalaga pa lang ng bata ay napapagod ka na, sa mga overtime ay napapagod ka na, sa night shift ay napapagod ka na, papaano mo malalagpasan ang karera ng mga mas matutulin? For you to handle every circumstances, you need to put the mantle. Because you cannot do this alone. But as long as God is with you, you are established. You are founded.
You are rooted. You are grounded. You are strong in the Lord through the power of His might. It's not by might. It's not by power. It's by the Spirit, says the Lord of hosts. Walang makakagapi sa iyo. Walang sakit na pwedeng pumatay sa iyo kung alam mo na si Kristo'y nasa sa iyo at higit ka pa sa mana nagumpay. Kaya ang takot mo, hindi sa COVID-19. Ang takot mo ay kay Yahweh, sapagkat ang takot kay Yahweh nagbubunga ng karunungan. Never lose your mantle. You might face the mountain, but it will not stop you. Elijah need to learn. He need to be depressed. Elijah is suicidal. Gusto na niya magpakamatay. But after 3 days, Elijah did not die. After 1 week, Elijah did not die. After 1 month, Elijah did not die. After 3 months, Elijah did not die. After 1 year, Elijah did not die. And at the end of his ministry, he did not die. He was raptured by the chariots of fire because of the mantle. When you have the mantle, you have the power of God. Hallelujah. 3 days, 4 days ang nakalipas. Di ba, kinakatakutan niya. Baka patayin ako ni Jezebel. Baka patayin ako ng mga kampo ni kaawal ni Ahab. 3, 4 days, 3 months. And as you read the 2 Kings, chapter 2, chapter 3, chapter 1, he was translated like in the days of Enoch. Among the few na hindi nakaranas ng kamatayan, among the few, si Moses, hindi naman nalaman ng mga tao kung namatay na siya, basta naglaho na lang siya na umakit sa bundok. Enoch, he never died. Umakit na kagad siya sa langit. And then number 3, Elijah. Itong takot na takot, depressed at suicidal, takot sa COVID-19, hallelujah, takot sa mga virus, at takot sa mga taong tumalikod sa kanya. Hello? The Bible says, only the violent shall take it by force. Ang mga duwag, pupunta man sila sa langit, pero wala silang karapatan na maghari sa langit. We will take over. We will have dominion and possession in heaven. I heard one time, everyone will go to heaven, they accept Jesus Christ as their Lord and Savior. Pero huwag kayong magtataka kapag hindi mansyon ang bahay ninyo sa langit. Huwag kayong magtataka kapag si Jermaine alala yung elder natin sa church. Huwag kayong magtataka. Sapagkat you get your position as you serve God here on earth. Kaya kapag katamad ka, papunta ka nga sa langit. Pero pagpunta mo sa langit, parang hindi naman nagbago. Yes, you'll be in eternity with Jesus, but nothing changes. Alam nyo, mahiwaga ang Diyos. Ibang kaligayahan ang idudulot ng Diyos sa atin na lahat na nagtagumpay at nagtiis hanggang wakas at nanatili sa ating pananampalataya, patuloy na sumamba at nagtiwala sa ating Panginoon. God will reward us eternally. Not just bringing to heaven, but you will see there are special surprises. Special surprises. O diba dito, kumakanta ka, wala kang microphone, dahil maganda ang puso mo, pag na-promote ka sa langit, mas grabe at matindi ang paggamit sa iyo doon. Nakukuha ninyo. Kaya dito pa lang sa lupa, magsanay na tayo as we devote ourselves unto God, we devote ourselves unto worship, we devote ourselves into prayer. Makikita mo na yung kinakatakutan mo, hindi naman pala mangyayari.
yung hinuhulaan mong nararamdaman mo, hindi pala yun ang iyong sakit. Sapagkat pag nagpakaligaya ka, a merry heart doeth good like a medicine. If Elijah did commit suicide, mababago na naman ang history ng Bible. Hindi ma-anoint si Elisha. Kung nagpatalo si Elijah sa kanyang nararamdaman at emosyon, walang promosyon. Emotions will either promote you or demote you. Di naman ako pinupuri ni pastor. Di naman ako napapansin ng pamilya ko. Katulad ng isang pagkakataon, ang ating kapatid ay nag-encourage lamang sa isa sa mga kalupunan ng mga pagtitipon. At yung isang kapatid, maliit na salita lang ha, nagtampo. Sabi ganon, grabe naman si kapatid. Ako ata yung pinagsasabihan niya ng ganoon na ganyan. At kinuwento sa akin ng ating kapatid, sabi ko, napakababaw. Kaya marami hong hindi nagtatagumpay. Gusto ko agad ng malalim, pero hindi muna sumali sa mosquito division. Gusto ko agad ng balong malalim. Ayaw muna sa 2 feet. Gustong magpastor, pero ayaw munang mag-ushering ministry. Lahat gusto, magsiksikan, kakanta, tutugtog. Gusto yung pogi sa camera, yung ano. Before the highlights, you need to go to the backstage, to the dark room. Kailangan matuto ka munang mag-ayos ng sarili mo, magprepara, bago ang recital, bago ang performance. You need to be in the backstage. Sapagkat ang liwanag, minsan ay pansamantala lang na nakikita natin sa stage. Pero yung liwanag na dapat nating dala ay hindi nakasalalay sa mga ilaw na nakikita natin sa ating paligid. Dapat ang liwanag natin ay nag-aapoy. Whether it's a performance, whether it's a special number, or an interaction, or mayroong palabas, kailangan makita sa atin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. You set the tone. You don't follow the crowds. You move against the flow. Maligalig sila, kalma ka lang. Nagbibiruan sila, nakikipagbiruan ka rin, pero alam mo na may limitasyon ang iyong pakikipagbiruan. Nagtitiktok sila, nagtitiktok ka din. Pero alam mo kung anong hangganan ng dapat itiktok mo. Sapagkat pag lumagpas ka na sa TikTok, tuktok na ang kalalabasan. Amen. According to Google, it's very mindful that we pay attention. Essentiality of listening is paying attention. According to Google, being mindful on how well you listen to others. Sa ibang tao, per se, bukod sa Diyos, ngayon sa tao, practically and in principle, kailangan marunong tayong umintindi. Alam niyo ba na minsan kapag ang bagay na laging inuulit na iniuutos, it uses a lot of energy. Pag ang bagay ay ulit-ulit mong sinasabi na ganito, ayusin ang microphone, ayusin ang mga wires, ayusin ang pagsasali ng tubig, ikaw ang magdadala ng pagkain, ikaw ang ganito. Pag paulit-ulit na sinasabi, alam niyo, it is a wasteful energy. Kaya that's why we are assigned for a specific purpose. We have a job descriptions. It should be utilized. Pag sinabing utilize, it should be maximized. Magandang nagpapaalala, magandang nire-remind ang bawat isa. Pero napakaganda at napakainam din na one-shot deal, one-shot instruction. Nakaprogram na sa'yo. Alam niyo po, growing up, that's why God is blessing me with a lot of things. Kaya mahal ako ng iba't ibang uri ng nilalang, matanda, negosyante, at iba't ibang uri ng edad, kahit mga kabataan. Tinatandaan ko kung ano yung dapat kong galawan.
Katulad ng lagi kong sinasabi sa inyo, kapag bago sa inyong paningin, o may bagong individual na napasalta sa church natin, huwag ninyong usisain. Hayaan niyo silang magkwento. Hayaan niyo silang magsalaysay ng kanilang buhay. Very basic. Pero kamukha't mukha nyo, mamaya't makalawa, may magsasabi sa iyo, Pastor, kilala mo ba si ganito? Hindi pa ba siya lumalapit sa iyo? Baon sa utang yan, Pastor. Kasasabi mo pa lang na be cautious, be mindful, be guided, na huwag maurirat. Hindi, Pastor, siya naman ang nagkwento sa akin eh. Kung sa'yo lamang ikinuwento, you are not entitled to tell it to me. Tama po ba? Pag ikinuwento sa'yo, Brother King o Brother Leonard, kayo, may usapan kayo na may importante kayong mahalagang pinag-uusapan o may project. Pag kinuwento mo kay Brother King, si Brother King hindi siya entitled muna magkwento sa akin unless may permission si Leonard, sige po, Kuya King, ikwento niyo po yung istorya ng buhay ko para maipanalangin naman ni Pastor. Unless there is permission, don't go overboard. Don't go overboard. Kaya sa mga maliliit na bagay, dapat nasasanay natin ang ating sarili. When they say, do not gossip. When they say, huwag mo sasabihin ang sikreto ni ganito. Alam niyo mga kapatid, I was so surprised na meron palang isang churchgoer sa atin na pag titingnan mo, civilized and formal, pero babae, nag-confide sa akin na siya ay, nung nag-lockdown ay gumun na gumun sa pornografiya. Nagulat ako. Sabi ko, hindi ako makapaniwala. But that is a secret. Nakukuha ninyo? Isang sistema na nakabaon sa aking puso na kahit anong mangyari, hindi ko ito ikukwento kay Brother Bernard. Nakukuha ninyo? Simple details. Pag nakaprogram na yun ang iyong gagawin, keep it secret, keep it secret. You will not expose it unless the one who told you, give you permission, sige po, ipatotoo niyo ang aking buhay. Kaya marahil si Elijah ay nagtagumpay. Natutunan niya ang dapat matutunan. Sometimes in life, we will not always win. We lose, but we learn. It will not be always a happy ending. Life is not about fairy tales. It's not about wishful thinking. It's all about faith. Ang buhay yo'y pananampalataya. Ang buhay yo'y pakikipaglaban. Ang buhay yo'y pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya ang sabi ni Jesus, go with me sa Mark chapter 4. Nagtatalo sila kasi itong mga ito. Ba't pinagagaling itong mga makasalanan na to? Kami, we've been religious followers, and we belong to a sect or sa group na really following the commandments of Moses, the law of Moses, the Torah. But here comes the time Jesus was healing the sick and the sinners. Sa Mark chapter 4, verse 12. Go with me. Nakikita nila, pero hindi nila nauunawaan. Napapakinggan, pero hindi natututunan. 95% of what you have heard today, after 2 hours, you'll forget it. You'll forget it. Kaya pag nakikinig po tayo, ang ihahanda natin, puso natin na walang gumugulo at walang gumagambala. Kaya napakahalaga. You have your Bibles. You take notes. Because it will remind you as you go back.
Ito yung natutunan ko Kaya natuwa ako nung nag-ayos ako nung opisina ko. May opisina kasi akong pwesto doon sa Green Hills. Although kahit di na ako nag-duty doon most of the time. Dahil may inaayos kaming mga requirements at papeles. Nakita ko yung mga notes ko nung Bible school days. Lahat ng notes ko, lahat ng mga topics about supernatural, living under the leadership, worship team, ganyang kakapal. May mga notes ako doon. Sabi ko, maiuwi nga ito. At ngayon, I've been going back for what I have learned and something to teach for a new program na gusto ko sa mga susunod na panahon na meron akong mga series of teaching na available lamang sa website natin. Meron akong mga ganung ideas para lalong maging busy to sila Brother King. I'm thinking of a lot of things na makakommunicate pa sa mga members na through teachings and volumes and series. So I can use that materials. Kasi we have a long way to go. Pag titingnan mo ang edad mo, marami ka pang pwedeng magawa. Hello? You're too young to retire. And you are too old to quit. Because God will never stop unless you want to be used by God. Hindi mo titigil ang Diyos hanggat gusto mong magpagamit sa ating Panginoon. Your anointing has no expirations. Your talents and gifts has no expirations. Kaya kailangan habang malakas ka pa, you share it so that everybody could appreciate it. I-exhaust mo lahat ng pwede mong maibigay. Meron akong kakilalang teacher sa music. Magaling siyang drummer. Pero napakadamot niyang magturo. Sabi niya, alam mo, pastor, hindi ako nagtuturo sa mga bata I'm really impatient. Ang gusto kong style, panoorin nila ako kung paano ako mag-drums. Sabi ko, itong taong to, madamot. Ang pagtuturo'y nagsisimula sa basic. Ang pagtuturo'y nagsisimula sa pinakamadali at pinakasimpleng bagay o komunikasyon na maiintindihan ng iyong tinuturuan. Napakahirap mag-major pag ikaw ay freshman. Napakahirap na ang isang hindi pa water baptized at hindi pa nakakaalam ng first basic step ng kanyang kaligtasan, pinapunta mo sa isang isla na punong-puno ng mangkukulam at magpapalayas ng demonyo. Napakahirap nun, mga kapatid. If you will send somebody that is not prepared, it will only lead them to destruction. Kaya ako nadadama ko si Pastor Magda pang Prayer Mountain. Okay ba yon, mga brothers? Friday, iaakit na nung pick up natin. Tapos doon, Sunday, magse-service at maggagawain ng walang ibang pwedeng mag-fit in doon. Kundi yung may kapasidad at may kakayanan at kaalaman at husay katulad ni Pastora Magda. Kaya nga nung ikinuwento ko ito kay Bishop kanina, thumbs up kagad siya sa akin Sabi niya, approve yan. Sabi, okay lang po ba na medyo kami na muna ang magte-take over ng Sunday service? Walang problema. Sabi ko, dadagdagan natin ng pondo. Wala din problema. Bibigyan natin ng extra love gift. Wala din problema. Kaya kung nakikinig si Pastor Magda, promoted na naman kayo. God is a God of diversity, but never compromises His holiness. Maraming programs, maraming kaparaanan. But we stick to the basics. We stick to the basic. Jesus is the only way. Our authority is in the name of Jesus. Demons will have to flee when we speak in the name of Jesus. When our backs are behind the wall, and when we thought it is over, Jesus can make a way.
Di ba ang ganda nung patutuo ng isa nating kapatid? Nag-positive lahat ng mga naka-close contact nung inatenan na isang event sa Tagaytay. COVID-19 today is a ridiculous kind of disease. Pagkano? O may COVID-19 yan, ako ikaw pandirihan. At ngayon lamang ulit nangyari na bukod sa Ebola virus at Spanish flu, na pagka namatay, hindi na pwedeng iburol, susunugin na kaagad. Grabe! Meron nga tayong isang kapatid na nakilala ko itong matandang ito, yung lola nila, Sister Angela, biyana ni Sister Edgar. Brother Edgar at nanay ni Sister Letty, sorry. Na-diagnose na may COVID-19, 7 p.m., isinugod sa ospital, nahirapang huminga, 87 years old, after a few hours, hindi na kaya na ng hirap ng hininga, namatay, 6 p.m. ng umaga, cremate na kaagad. Ganun ho kabilis. Wala nang tanong-tanong, o gusto nyo bang pa-cremate? Wala na. Samantalang kabe-birthday lang nito nung nakaraang buwan, binati pa namin sa messenger, nagpadala kami ng greetings. Avid follower ni Daddy. But life is like a mist. Nariyan ngayon, mamaya wala na. Basta ang mahalaga, nakakapakinig ng salita ng Diyos. Ang pinaka-importante, ang buhay natin ay laging handa sa bawat pagkakataon. Amen po ba? Every day, we are ready. Kapag katapos na ang iyong assignment, you're done. Pero pag hindi pa tapos ang iyong role, kahit sumemplang ka, kahit ikaw malusot sa imburnal, pag may assignment ka, tuloy ang paggamit sa ng ating Panginoon. Imagine the great Dr. Miles Monroe, napakagaling. Favorite ko ito, lalo na sa kingdom living and kingdom preaching. Nung may napasama nga doon sa USB that he talks about the lion and the elephant. Yung elepante daw, napakalaki. Mas mabigat. Isang dagan lang ng isang paa ng isang elepante, durug na ang leon. Pero yung leon, na hindi naman kalakihan, hindi naman kabigatan, came from the family of pusa. Pamilya daw ng pusa ang mga leon eh. Sa tuwing makikita niya ang elepante, hindi niya tinitingnan na ito'y katatakutan. Ang sabi ni Miles Monroe, he think about it as lunch. So pag nakakita siya ng elepante, ano gagawin ng leon? He will imagine, I will have a good Santos meal. Na itong higanting ito, pagkain ito sa akin ngayong tanghalian. Kaya if you change the way of your thinking, makakaabante ka sa depresyon, makakaabante ka sa kalungkutan, makakaabante ka sa breakup ninyong magsyota, makakaabante ka sa ulam na hindi iniluto ni inay, makakaabante ka sa mga panahon na may lockdown, makakaabante ka sa panahon na ikaw ay nawala ng trabaho, sapagkat alam mo lahat ng nangyayari ay oportunidad at biyaya ng ating Panginoon. Life is too short to quit. To quit. And because He lives, I can face tomorrow. Anong nakikita mo sa lockdown na ito? Ako nakikita ko laging opportunity. Tingnan ho ninyo. Iniisip natin paano yung mga magkakaloob. Paano yung mga magbibigay ng mga tithes and offering. Very creative sila. Pag may GCash, madali na mag-GCash online. At kung sa mga seniors at elders, pick and drop. Lala Arman. Hallelujah. Pipick upin ni Arman sa bahay po ninyo. Kahit taga-Kabuyaw pa kayo. Sapagkat, as the old saying goes like this, pag gusto, may paraan.
Pag-ayaw, maraming dahilan. Kaya, ang mga kalamidad at pandemic na katulad ng ganito, katulad ng isang buhangin, ito ho ay sinisinsin, binibistay. Katulad ng sabi ng ating Panginoong Hesus, paghihiwalayin ang kambing sa tupa. Sapagkat ang kambing, kumakain na nga, maingay pa. Meh, meh. Kumakain na yun, may laman na bibig nun, napakaingay pa. Pero ang mga tupa, ang mga anak ng tupa, pag nakakain na at busog na, hihimlay na lamang doon sa kanilang kulungan at susulyap-sulyap kung nasaan ang kanilang pastol. Ang mga tupa ay nilikhang nakaasa lagi sa kanilang mga pastol. That's why Jesus related himself that I am the shepherd of the sheep. I am the great shepherd of the sheep. And my sheep, listen to this, my sheep hears what? His voice. Napakaraming programa, napakaraming palatuntunan, napakaraming channel sa cable. Pero pag hindi mo ilalagay sa NBA TV Philippines, 262 channel, 262 na signal, hindi mo mapapanood ang laro ni Stephen Curry. Hindi mo mapapanood ang laro ni LeBron James pag wala ka doon sa same channel. Kaya sa aking pagtatapos, you need to be on the same channel. You need to be on the same frequency. And you should be able to hear the promptings and the guidance of the Lord. Nung isang araw, I am so open with this kind of promptings of the Holy Spirit. Sabi ko, Han, dama ko may darating tayong bisita ngayong araw ng Lunes. Dama ko darating si ganito, si brother. Sabi ni Cathy, talaga? Sabi ko, oo, palagay ko. Kasi may problema ito. Alam niyo mga kapatid, after 3 hours, nagulat nga si Cathy. Pastor! Naka-boxer short ako, nakasando. O di ba sinasabi ko sa'yo, may darating dito sa bahay namin eh. Sabi ko sa'yo, hindi lang ako pastor, propeta din ako eh. You know what? That's what we call discernment of the Spirit. Hindi premonition eh, dahil para sa mga mangkukulam yun, yung mga nanghuhula. But you can discern the time. Alam ko na, lalapit to sa akin, may problema to. Walang abiso yun ha, walang text-text, walang PM. At hinihimas-himas ko pa yung tiyan ko nung katatapos ng tanghalian. Sabi ko, Han, manood muna tayo Netflix, day off naman eh, Monday. 12:50. Boxer short si pastor, nakasando. Tao po! Sabi ko na, di ba? May darating tayong bisita. And how is that? And that is what we called sensitivity. Kaya kapag may mga pagkakataon na may lakad kayo, kasama niyo, barkada ninyo at mga kaibigan ninyo, may sense of urgency na, huwag kang sumama, huwag kang sumama. Huwag ka nang sumama. Katulad nung, naalala ko yung nangyari kila Brother Bernard, di ba yung nag-apoy yung inyong kalana nung lumabas kayo sa inyong bahay? Sabi ni Sister Lilia, kailangan bumalik kayo sa bahay. Yung pala ay may pinapakulo ang tubig na hindi napatay. At kung hindi ito naagapan, ito yung mangyari makapagdulot ng sunog. Those are the little things that you don't need to be expert, but you have that feeling na ginaguide ka ng Lord, don't go, don't go, don't go. Huwag kang tumuloy. Huwag mong bilhin yan. Ako maraming pagkakataon na gusto kong bumili ng bagong iPhone. Pero 3 years ago, may nagpatulong lamang na isang kapatiran na maglilipat daw siya ng bahay sa condo at pwede daw bang ako ay makasama at gamit yung sasakyan niya, makatulong lamang ako. Sige, tulungan kita.
Pagkatapos namin magbuhat ng mga kaunting mga bubuhatin, ang sabi niya, Brad, maraming salamat. Ito love gift mo. Ito yung pinaglumaan kong iPhone 6S. That was 3 years or 4 years ago. Okay na din, di ba? Pero gusto ko talagang bumili ng iPhone. Pero mahal. Kaya sa ipon na lang minsan napupunta. Pero hindi mo mawawaglit na dahil kita ng Diyos na gusto mo, hindi mo man kayang bilhin. Hihipo ang Diyos ng mga may kakayanan para magkaroon ka din ng ganong bagay na makakapagbigay sa Kanya ng kaluwalhatian at kapurihan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Proverbs chapter 1 verse 5, let the wise hear and increase in learning, and the one who understands obtain guidance. Ang mga matatalino ay patuloy na nakikinig at nadadagdagan ng pagkakatuto. At ang natuto ay laging nagkakaroon ng paggabay. Sabi nga sa book of Proverbs, in all you're getting, get understanding. Wisdom is the principal thing. Kaya kapag ikaw ay laging nakikinig sa Diyos, daig mo pang nakinig sa sermon ng nanay mo, sa sermon ng pastor mo, sapagkat ibinabalidate mo yung turo ni pastor sa salita ng Diyos. Kaya kapag na-validate mo, yung turo ni pastor ay salita ng Diyos at isinapuso mo, ito'y mananalaytay sa buong mong sistema. Kaya kung naririnig mo ito, ang Diyos ay dakilang manggagamot, ang Diyos ay dakilang tagapagtustos. You want to become part of special people who will give 13,000 for our anniversary? Let it be so. Be it unto me according to your word, according to your promises. Maraming surpresang darating sa buhay mo na magugulat ka. At ito'y mabuting balita. Si Maria ay nasurpresa nang sinabi na siya'y magdadalang tao. Natakot? Oo, natakot siya nung simula. Pero nung sinabi ng anghel, na ang banal na spiritong lulukob sa iyo, ikinagalak niya ito sapagkat may garantiya na kasama niya ang ating Panginoon. Hindi ko alam kung hanggang kailan magtatapos at magtatagal ang lockdown na ito. Maring ang iba'y nagsasabi sa inyo, paano na ang church? Ang Diyos ang bahala dito. Ang mahalaga kayo nakikinig at nakatune in sa mga panahong katulad ng may live stream po tayo. Patuloy na manalangin, patuloy na maglingkod, patuloy na magbigay, tutuloy ang gawain ng ating Panginoon. At higit sa lahat, iayos ninyo ang inyong sarili. Huwag na kayong maging magagalitin. Huwag na kayong maging tampalasan, palamura. Huwag na kayong maging masungit, madamot at makasarili. Magpahubog tayo at magpabago sa ating manlilikha. Magi tayong kawangis at katulad ng ating Panginoon. Sapagkat ang araw ng kadiliman ay malapit nang dumating. Ngunit kayo ay hindi anak ng kadiliman. Kayo ay anak ng liwanag kay Kristo Jesus. The days of darkness are coming in. But remember, you are not a child of the darkness. You are a child of light. Christ in you, the hope of glory. Kaya sa akin hong pagtatapos, grow within. Magpakalago tayo at magpakahubog sa ating Panginoon. Maririnig mo ang kanyang tinig kung ikaw ay magsasabi, katulad ng sinabi ni Propetang Isaias, "Here I am, Lord. Send me and use me. The harvest is plenty, but the laborers are few." Napakarami ho ng anihin. May nabasa akong isang article. Pag pinagsama-sama ho ang kayamanan sa buong daigdig, langis, abaka, ginto, pilak, mga natural resources, and every resources,
kinumpute ho nung isa sa mga nagsaliksik. Aabutin ng 800 quadrillion. Ang daming zero dollars ang yaman na ito. At sinishare ko ito sa nanay ko nung isang araw. Paano mapupunta sa atin yan? Hindi ko nga rin alam Pero pag napusuan ka ng Diyos, yung isa sa maliit na bahagi ng quadrillion dollars na yon ay pwedeng ibigay sa iyo. At pahawakin ka ng pagpapalang higit sa sapat. Oh, how I pray and I wish maranasan mong paglaya sa isipan ng pagiging isang yagit. How I pray na makalaya ka sa isipan ng kawawa. At mapalaya ka ngayon sa iyong pakikinig. Narinig mo ang salita ng Diyos. Ang sabi sa Book of Hebrews, if you hear His voice, harden not your hearts. Huwag nang maging matigas ang iyong puso. Dagat na pula, nakalakad sila. 10 sumpa, 10 salot, nakalagpas sila. Kailangan nila ng lilim, may ulap na kumanlong at tumakip sa kanila. Napakadilim sa gabi. Binigyan sila ng mga bituin at apoy sa langit para sila'y makatulog ng mahimbing. Kailangan nila ng balon. Nagreklamo nung una, pero naging matamis ang tubig na kanilang inumin. At pagkalipas ng ilang araw, 12 balon at 70 palmong puno ang ibinigay sa kanila para sila'y makapagpahinga. You move mountains. You cause walls to fall with your power. Perform miracles. There is nothing that's impossible. And we're standing here because you move mountains. You cause walls to fall with your power. Perform miracles. There is nothing that's impossible. Only because you made You a move mountains. mountain Cause walls to fall with your power. You Perform miracles. There is nothing that's impossible. And we're standing here only because you made move mountains. you move mountains. Cause the walls to fall with your power. Perform miracles. There is There is nothing nothing. that's impossible. And we're standing here. Only because you made You move mountains. you move mountains. Cause walls to fall with your power. Perform miracles. There is nothing that's impossible. And we're standing here only because You made and we're standing here only because you made. And we're standing here only because you made. no way. Hindi po pwede na minsan sa ating buhay, we will face dead end. We will face the end of the rope. We will face limitation. Mga pagkakataon na pagod ka na, hinang-hina.
And sometimes, you lost every hope that you have. But something will spark up. Something will ignite. Something will jumpstart. And you will hear a message of hope. A message of deliverance. A message of declaration. God is not yet finished with you yet. God is not too late. God is always on time. He will heal you. He will save you. He will deliver you. He will bless you because He will make a way. He is the way. You move mountains. Saan ka naman nakakita na nasa Pilipinas ka na at ilang taon nang nakalipas nung ikaw ay nagtrabaho sa Amerika, pero dahil si Joshua ay naglilingkod sa Diyos, tuloy-tuloy pa rin ang ayuda na binibigay ng Amerika. Salamat, Uncle Sam! You move mountains! Grabe! Iba ang Diyos! Isa pa. Ito patotoo ng isang kapatid. Alam niyo, sa puro totoo lang, sa tuwing ginagawa ninyo ang men's fellowship dito sa bahay namin, 1 beses, 2 beses, okay lang. Pero sa tingin ko, pangatlo, pang-4, pang-5, parang hindi na ata tama yun, nakaka-istorbo na kayo at nakakaabala na kayo. At sabi ng ating kapatid, pero bakit sa tuwing darating ang araw ng Martes, hinahanap ko ang gawain at hinahanap ko na ang ating Panginoon. Sapagkat sa una, yung may ayaw, pero pag tinamaan ng pagkilos ng Diyos, walang matigas na puso na pwedeng makapagsara at tumanggi sa ating Panginoon. At ngayon, napakaalam ni Brother Angelo at pasado pa sa licensure board exam ang kanyang asawa na si Doc Jonah. Purihin ang ating Panginoon. Come on! There is nothing that's impossible, and we're standing here only because you move mountains, you cause the walls to fall with your power, perform miracles. There is nothing that's impossible, and we're standing here only because You made move mountains. You cause the walls to fall with your power, perform miracles. There is nothing that's impossible, and we're standing here only because you made, and we're standing here only only because you made. and we're standing here only because you made a way. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Your praise
is in your name. Your praise is our victory. Your name is the name above every name. Kaya Panginoon, sa journey po namin ito at paglalakbay, not a single inch, not a single second, huwag na huwag mo po kaming bibitawan. Huwag na huwag mo kaming pababayaan. Huwag kaming maapektuhan ng mga nangyayari sa aming paligid. At kung sakali man na kami ay may indahin at makaranas ng mahihigpit na pagsubok, ikaw po ang nagsabi, lalagpas din kami. Ang bagyo ay nagtatagal lamang ng 3 araw, pero ang bukang liwayway at pag-asa ay muling sisibol. Naliliglig, pero hindi matutulig. Naliliglig, pero mananalig pa rin kami. Kaya Panginoon, I pray in the name of Jesus, give us the grace to carry on. Release every burden, lahat ng mga pamatok at kabigatan na aming pasan-pasan. We just come to you. We need peace and guidance and assurance. We want to rest in your promises. Because as we work, God rests. And as we rest, God works. Matuto kami magpahinga sa iyong mga pangako. And Lord, we declare that the rest of our lives will be the best of our lives. Kahit pandemic, we will go to places and we will proclaim your goodness and your loving kindness. Kahit lockdown, we will receive promotions and blessing that is supernatural. Marami pong salamat. Maraming salamat sa mga nananalangin sa Prayer Mountain. Marami pong salamat sa mga ihahatid muling mananalangin doon sa bundok ng panalanginan. Tuloy-tuloy na po ito, Panginoon. At alam po namin na magliliwanag ang buong iglesia. Ang tunay na simbahan ay may sisiwalat at magkakaisa sa huling panahon. Sapagkat may pinili ka na pong tao na gagamitin mo. At ito'y nag-iintay na lamang ng tamang panahon ng iyong pag-aangat at pagsisiwalat. Kaya kung sino man ito, Panginoon, maging kaming laging handa na manatiling magpagamit sa iyo at maging boses at tinig ng iyong muling pagbabalik. Salamat po, ang apoy at lagablaw ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay dumaloy hanggang sa kanuot-nuutan ng ating kaluluwa at himaymay. And I speak the blessing, may the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance and give you peace. Don't give up. Don't give up. Don't quit. God is for you. It's not yet over. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Amen.